This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Good morning, Admiral! Magandang araw at masayang araw po ng Sabado sa inyo mga kamarino. Marami kayong dapat abangan sa ating episode, ha? Kaya tutok lang! Good morning, Marichelle, and good morning to you, mga kamarino. Malapit na po ang All Souls Day or Undas. Sa darating na Huwebes na po yan, ha? Let us pay our respects and remember the faithful departed and the souls of our friends and loved ones who have all gone ahead of us. Pero bago po yan, let us first celebrate the man who continues to bring joy and pride not only to his family and friends, but also to the institution that he runs. Mga kamarino, napaka-espesyal ang tao na ito sa napakaraming tao. Ilan lamang yan sa inyong mga mapapanood, kaya... Huwag na nating patagalin ang paghihintay ng ating mga kamarino, Admiral. Tayo na! Samahan niyo kami, all aboard dito sa... Yan ang Marino! Isa pong dahilan kung bakit napaka-espesyal ng episode na ito ay dahil birthday lang naman ng aking mabait at magaling na partner dito sa ating show na si Vice Admiral Eduardo Santos. Happy birthday, Admiral, from the bottom of my heart and from the staff and crew ng Yan ang Marino. Kaya naman, Admiral, para sa'yo ito. A very significant person in the Philippine maritime industry just celebrated his birthday. Walang iba kundi ang aking partner na si Vice Admiral Eduardo Santos. Vice Admiral Santos was the 22nd Chief Navy of the Philippines. He also served in the Philippine Coast Guard as commander of the 5th Coast Guard District. He is now the president of Maritime Academy of Asia and the Pacific and the executive vice president of the Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Siyempre, nag-umpisa ang araw sa pasasalamat sa Puong May Kapal. Let us pray. This morning, let us join Vice Admiral Eduardo Santos for thanking God for the life He has given to him. Today is special for me because I cannot ask for anything more. At 69, my favorite now. At 69 69th birthday, but then again, our man is still young at heart. It is not the celebration of my birthday, this is the celebration of everybody's life. Because as I keep on telling you, as I grow 1 year older, so do you. The whole Maap community serenaded Admiral Santos with songs and dances. At dahil birthday mo, dapat kasali ka rin.
Aba, may nag-magic pa. And of course, hindi mawawala ang games. How well they know Vice Admiral Santos, names of the daughters of our president. Question number 2, what are the names of the daughters of our president? Go. Okay, raise your board, bring your blue. Lucky. Christine and Anna. Red. Again, as I said, we're all in one family, and our efforts should be focused towards making sure, ensuring that MAP will always be number one. Kaya naman hindi lang si Admiral, pati na rin lahat ay nag-enjoy sa araw na ito. Again, from your Yanang Marino family, happy birthday, Vice Admiral Santos, and may you have more birthdays to come. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hello, sir. First of all, I want to greet you happy birthday. It's been 13 years or more since we started MAP, and I wish you more success, good health, and more patience for all of us here at MAP. Happy birthday again, sir. To our wonderful boss, great leader, our loving father at MAP, happy birthday, sir. May you continue to enjoy good health and happy family life. Wishing you more great time ahead and more birthdays to come. Happy birthday again, sir. I would like to thank to my president, Admiral Santos. Santos, happy birthday to you. Happy. Happy birthday, sir! Happy birthday, sir! Wishing you good health and happiness in life. Happy birthday, sir! Marami pong salamat! Sir, for the Archangels Class of 2013. Ready? Blow! Happy birthday to you! Ready! Sir, from St. Reyes Class of 2015. Sir, happy birthday, sir! Salamat po sa lahat ng bumati sa aking kaarawan. You know, my life has been good because God has been truly good to me. And my only prayer is to be able to serve Him through the people that I get to meet every day. Up next, seafarers who are now with our Lord. This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Ang pinaghirapan, may katuparan. According to Leo Buscaglia, an American author, the ancient Egyptians believed that upon death, they would be asked two questions, and their answers would determine whether they could continue their journey in the afterlife. And the first question was, did you bring joy? The second question was, did you find joy? Sa darating na All Saints Day, ating gunitain ang mga marinong Pilipino na namayapa na. Ngunit ang kanilang alaala ay patuloy at nananatili sa ating mga puso at isipan dahil sa kanilang naiwang legacy.
Una na dyan, ang Master Mariner na si Captain Gregorio Oca na pumanaw noong taon 2010. Pinagluksa hindi lamang ng maritime industry sa Pilipinas, kundi pati na rin sa international seas. Isang seafarer bago maging maritime trade union leader, nakuha niya ang respeto at recognition ng buong mundo. At hanggang ngayon, ang mga proyekto ni Captain Oca ay patuloy pa rin tinatamasa ng mga marinong Pilipino. Sino ba naman ang makakalimot sa trahedyang bumungad sa panimula ng taon? Ang sinapit ng Costa Concordia kung saan maraming tao ang nasawi. Pinaniniwala ang mas marami pa ang namatay, kundi dahil sa mga kabayanihan ng mga Filipino crew na mas inuna pa ang pagligtas sa kapwa. Ilang mga marino na rin ang naitalang nasawi dahil sa mga pirata at ship hijacking. Lahat ito ay kaakibat na sa trabaho sa dagat. Dahil kahit puspusan ang kampanya para sa kanilang seguridad, minsan ay hindi mapipigilan ang kalikasan. Ang panganib ng dagat ay hindi alintana, mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ng pamilya at maipagpatuloy ang paglago ng ating ekonomiya. Bawat marino ay maituturing na bayani, buhay man o sumakabilang buhay na, sapagkat ang kanilang kadakilaan at pagmamahal ay talaga namang hindi matatawaran. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Ang pinaghirapan, may katuparan. Up next, mga kwentong katatakutan sa karagatan. Pagdating ng buwan ng November, ano mga masarap pagkwentuhan? Tama, mga katatakutan. Narito ang mga kwentong marino na nakakatakot. Mga kamarino, kayo ba ay may kwentong katatakutan habang naglalayag sa barko? Pakinggan natin ang mga nakapangingilabot na kwento ni Jonathan. Swelling situation yun, so maswell yung dagat. And then, bumaba daw siya ng pump room gamit yung elevator. So, BLCC na barko. Kasi sa BLCC na barko, dati kasi yung mga lumang barko may mga elevator. Pero ngayon, sabi ng mga officer na kilala ko, wala na daw ngayon ng mga elevator kasi tinanggal na. Since nangyari yung accident na yun, na nalaglag yung elevator. So, naputol yata yung connection. And then, pagbagsak ngayon ng elevator, so, napiti yung tao. Isang parte daw ng barko ito ang kinatatakutan ng mga marino dahil sa pagpaparamdam ng isang kaluluwa. So, kaya pagka nag-check sila ng pump room, kasi pag operation, checking pump room, hindi sila makakababa ng one by one kasi tatakot sila. Parang may mahawak sa kanila, ganyan, ganon.
Ayon sa kanya, karamihan daw sa mga seafarers ay iniiwasang masakay sa barkong ito dahil sa takot na matsyempohan ng kaluluwa. Ngunit hindi multo, kundi pirata ang pinakatatakutan ng mga marino. Kung matatakot lang, sigurado doon na kayo sa pirate area. Kasi talaga doon, realistic yun. May mga nakasama na kasi ako na-detain at least sa 7 months. Ngayon sila, so talagang kwento nila yung batang maliit, tututukan sila ng baril. So, laking tao mo. Tapos, ang tututok sila ng baril, at least mga 12 years old na mga Aprikano. So, parang yung humiliation ba sa sarili mo. Saka natatakot ka rin. Hindi rin daw sila makatulog. Around ilang months sila hindi makatulog kasi malay mo, minsan baka may gawin sa kanila yung mga Aprikano, hindi malaman. Alam mo naman yung mga... Tulad ni Mang Dario Garcia na may nakakatakot na karanasan sa mga pirata. Nung dumaan kami sa Gulf of Aden, pagdaan namin galing kami ng Europe, dumaan kami ng Mediterranean, passing Suez Canal. Paglabas namin ng Suez Canal sa Gulf of Suez, din Red Sea, pagdaan namin sa Gulf of Aden, meron pa rin kaming mga escort ng mga Japanese frigate. Ang convoy na 6 na barko na nooy safe at secured na may chopper escort pa, ngunit Din pagdating namin ng Oman, bumaba yung 3 armed guard at saka umalis na rin yung mga escort namin. Di take at your own rest na kaming mga 6 na barko. Isa sa amin, at your own rest na kami. Nang nagkabit na sila ng perimeter fence. Nung makita nung mga nasa bangka na hindi nila kaya siguro akitin, lumayo na lang sila. And then yung armed guard namin, gumanon din yung mga baril nila, ginaganon silang 3, ginaganon nila yung armas nila. Then hindi sila nagpapakita ng ganyan, tinataas na nila yung armas nila, lumalayo ng kusa yung mga yun. Kasi akala namin ay aakitin na kami ng mga pirata na yun. Dahil talagang pirata. Oo, may mga armas sila eh. Ang takot ay sadyang hindi maiiwasan. Ang mahalaga ay buo ang isip at alam natin kung paano ito panghahawakan sa mga oras na tayo ay lapitan. Medyo alerto lang kayo. Alerto lang at presence of mind, whatever is the procedures being given by the captain of the vessel. No? Kasi wala rin tayong magagawa talaga. Kung ang owners o charterer ng barko, yung nag-uupa ng barko, ay talagang yun ang kanyang voyage, intended voyage niya. May kasabihan nga tayo na dapat matakot ka sa buhay, hindi sa patay. Vantage Razor super lakas, alas sa talas. Vantage Razor super tulas, champion sa pagtabas. Vantage Razor, alas sa talas, ahit Vantage Razor, super sa lakas, ahit na. Vantage Razor, mabibili sa inyong suking tindahan. Yan ang Marino would like to thank Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Sa Ayala Malls VIP Pinoy program, mahalaga ang bawat overseas Pinoy at kanilang pamilya sa Pilipinas. Gamit ang VIP Pinoy card, makakakuha ng mga privileges tulad ng paggamit ng VIP Pinoy Lounge na may mga specialist na pwedeng konsultahin tungkol sa pag-iipon at pag-iinvest. Pati na rin sa pagbili ng bahay o pagtayo ng sariling negosyo. Mayroon din mga discounts sa iba't ibang stores at libreng tickets sa mga events sa Ayala Malls. Para mag-sign up, bumisita lamang sa... Napaghandaan nyo na ba ang inyong kamatayan?
portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Magkaibigan, laging nagdadamayan. May malawak na pagtanggap sa anumang alon na hatid ng laot ng buhay. Ito ang kwento ng paghahanda at pagtanggap na dahil sa walang palyang padala ng Western Union ay kanilang natutupad. Alamin po natin mga kamarino kung bakit always ang kanilang saya. Mga kamarino, wala ni isa man sa atin ang nais isipin ang ating kamatayan. Pero ang pagpaplano tungkol dito ay maituturing na pagiging responsable at pag-alala sa ating mga mahal sa buhay. Dahil nga naman, hindi na natin sila bibigyan pa ng matinding alalahanin sakaling tayo'y kunin na ng Panginoon. Nakilala namin ang dalawang misis ng Marino na talaga namang planado ang buhay dahil hindi lamang educational plan, housing o health insurance ang kanilang pinaghandaan, kundi ang kanilang memorial plan. Talagang tayo, pupunta tayo doon, ano. So, di natin sigurado kung tayo, mayroon tayong asikasuing pag wala na tayo sa mga naiiwan natin. So, kami nagpasalamat doon sa aming best friend na Seaman, asawa din niya Seaman, si Miss Gabino, Lani Gabino, kasi siya ang porsido sa amin na kumuha kayo for the future. Kasi yung ma'am, hindi lang insurance yun at the same time, savings na at the same time, yung payer, na yung asawa ko, insured siya. Kaya, bali, 14 years yun, ma'am. 5 years to pay, tapos 10 years maturity. So, sa pang-ano ba, ma'am? Pang-laan para sa na siya, retirement. Kasi sa amin talaga, hindi kasi sigurado talaga ang life ng mga seaman. So, hindi naman for yung ibang negative nila na sinabi nila, we are prepared sa kung ano man mangyari, ganito, ganyan. Hindi, kami naman, nag-prepare talaga kami doon sa anytime may mangyari sa atin, meron tayong naka-ready. Nahuhulugan nila ang kanilang memorial plan at natutustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan sa tulong ng walang palyang padala ng Western Union. Pinapadala din ako ng mister ko through Western Union. Yun ang pinapadala kasi extra lang din namin yun. Yun ngayon ang binabayaran ko, yung aming plano namin para sa aming pagtanda. Yun. Kasi mas madali ipadala sa Western Union. Saka any place na kung gusto nga ipadala, mayroon talaga siyang mapuntahan agad at makarating sa amin safety yung ipapadala niya sa amin. So, mas panatag ang loob namin sa Western Union. Dahil sa mabilis na serbisyo at sa dami ng agent locations around the country na umaabot na sa more than 8,700, wala nang iba pang remittance center ang kanilang pinagkakatiwalaan kundi ang Western Union. Through Western Union, ma'am, convenient talaga yung Western Union doon. Kasi kahit saang lugar sa Europe, Cyprus, Larnaca, mga ganun-ganun, kahit saan doon may Western Union. So, doon na buwan-buwan, ma'am, siya ng padala. Iba na ang laging handa sa mga maaaring mangyari sa ating buhay na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Sabi nga ng isang kasabihan, do not fear death so much, but rather the inadequate life. Marichelia would like to thank Dr. Almond Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. Naku mga kamarino, sana po ay yes na yes ang mga sagot natin sa mga katanungan na yan. Dahil kami po dito sa Yanang Marino, isa lamang ang mithiin ang magbigay ng galak sa inyong lahat. Kaya next Saturday samahan niyo po kami. Kasabay niyo po sa pananghalian, 11 o'clock in the morning. Dito lamang po yan sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. You can also watch our show through live streaming. Just type www.ptni.tv. Like us on Facebook at syempre i-follow niyo po ako sa Twitter, that's Mare Yao, pati na rin sa aking Facebook, Mare Yao. Let us continue to live with joy in our hearts as we sail through life, mga kamarino. Bawal po ang nakasimangot, mga kamarino. See you again next week, but for now, Anchors away! Bye-bye!
This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.